Magandang hapon and welcome to Faith Fellowship. Ako nga po pala si James Andrew Santos and I serve as a staff here in Faith Fellowship. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoong Yesus, lalo na po sa proteksyon na Kanya pong binigay sa atin itong nagdaan na Typhoon Rolly. Tayo po yumuko upang ipagdasal ang ating mga kapwa Pilipino na nakaranas ng Typhoon Rolly. Panginoong Hesus, salamat po sa proteksyon, sa kapayapaan na inyo pong binigay po sa bawat isa po sa amin na narito, Panginoon. Ganun pa man, Lord, amin pong inaalala ang amin pong mga kapwa Pilipino na nakaranas po, Panginoon, ng trahedya, na walan po ng bahay, na walan po ng minamahal sa buhay. Ang dalangin po namin na kayo nga po ang patuloy sumama po sa kanila. Kayo po magbigay ng comfort, ng peace, Lord God, at na kanila pong pangangailangan. Tulungan niyo din po ang aming government upang matugunan ang kanila pong mga pangangailangan. Sa iyo po namin inaalay itong araw na to at ganun din po ang service na amin pong gagawin. In Jesus' name we pray, Amen. Kasama niyo ba ang inyong mga kaibigan, kapamilya, or kapuso? Can you comment down below kung nasa man po kayo ngayon nanonood? O kaya naman, this is your first time to attend our online service, can you also comment down below upang kami po ay makakonekta sa inyo? We as a church care about you and we would like to support you and help you in any way that we can. Kaya nga po kung kailangan nyo po ng someone upang magdasal para sa inyo or kasama nyo magdasal, so do message us down below or pwede nyo naman po kontakin ang numero na nakalagay sa inyong screen and our counseling team will be there to help you. Also, pwede nyo pong bisitahin ang ating website ffaurora.org and to find out more about us. Ating ihanda ang ating puso at isipan sa pagpupuri sa Panginoong Yesus at sa pakikinig ng Kanyang salita ni ihahatid ni Pastor Eddie. Huwag natin kalimutan i-check ang discussion guide after ng service na nakapost sa ating Facebook page so we can dig deeper kasama ng ating kapamilya at ganun din ang ating faith group. So now, let us sing to the Lord. The morning
Nagpapasalamat at nagpupuri tayo sa Panginoon sa kanyang paggabay at pagliligtas sa hagupit ng bagyong Rolly na ang signal ay number 4. Gayunpaman, tayo po ay nalulungkot dahil lang sa meron tayong mga kababayan sa Southern Luzon, sa Bicol, na dumanas ng bagyo, ng baha, at tayo po ay patuloy na dumalangin sa ating Panginoon para matustusan ng kanilang mga pangailangan at magkaroon ng kaaliwan yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa The Jesus Effect. At ngayon po, pupunta po tayo sa isang bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesus kung saan siya ay kinumbida ng isang pariseyo na ang pangalan ay Simon upang makasalo sa loob ng kanyang tahanan. Hindi natin alam kung bakit ito ay tinugon ng ating Panginoong Kristo. Alam ni Jesus, alam naman natin na ang mga pariseyo ay mapagkunwari. Sila ay mga righteous, sila ay mga matuwid sa kanilang mga paningin lamang. At sila ang mga kritiko ng ating Panginoong Hesus kung saan sila ay humahanap ng mga butas o mga dahilan upang si Jesus ay akusahan na siya ay hindi tunay na guro, kundi isang bulaang guro at bulaang propeta. Madalas si Jesus ay nakikihalubilo sa mga tax collectors, mga kriminal, mga makasalanan, mga marumi at mga salot ng lipunan. Subalit sa pagkakataong ito, siya ay pupunta sa bahay ng isang tao na kilala sa simbahan, isang leader ng iglesia at pinagpipitiganan sa lugar sa panahong mga iyon. Bigyan po natin ng benefit of the doubt ang motibo ni Simong Pariseo sa pagkumbida sa ating Panginoong Hesus. Subalit maganda po ang mensahe nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais ni Jesus na mag-reach out sa mga tao, anuman ang kanilang antas sa buhay, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan at wala, upang maibigay sa kanila ang mensahe ng kaligtasan. At meron din namang aral ito sa atin. Hindi lahat na nag-aanyaya kay Jesus ay tutugon sa kanyang mensahe. Si Simon ang magandang halimbawa nito. Kakaiba naman ang tugon ng babae. Siya ang siyang modelo ng mga talatang ating pagbubulay-bulayan. Muli po natin itong basahin. Lucas 7:36 hanggang 38. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Tingnan natin ang ginawa ng babae na tinatawag na makasalanan. Matapang siyang pumasok sa bahay ng pariseyo. Hindi niya inalintana kung ano o sino ang mga naroroon at kung ano ang sasabihin sa kanya. Ang mahalaga ay narinig niyang naroon si Jesus. May dala siyang pabango sa sisidlang alabastro na isang mamahaling lalagyan ng pabango. Nanangis siya sa harapan ni Jesus at Jesus ay nabasa ng kanyang luha ang kanyang mga paa. Subalit ito'y pinunasan ng babae ng kanyang buhok at pagkatapos hinalikan ito at binuhusan ng pabango. Ano ang pinapahiwatig sa atin ng ginawa ng babae? Marahil marami na siyang narinig tungkol kay Jesus, ang pangangaral ni Jesus, ang kanyang mga turo, ang mga himala, ang mga tanda na kanyang ginawa. Kaya't sa kanyang paglapit kay Jesus, naroon ang pagpapakumbaba. Naroon ang kanyang pag-iyak. Naroon ang pagpapakitang mataos niyang pagsisisi sa mga kasalanang kanyang nagawa at pagtanggap niya sa kanyang sarili na siya nga ay isang makasalanan. Subalit iba naman ang reaksyon ni Simon. Naging judgmental siya at hinusgahan agad si Jesus. Hindi pa uso noon ang bawal ang judgmental. Naglalaro sa isip ng pariseyo na hindi alam ni Jesus na ang babaeng iyon ay masama. Ang kanyang karakter ay hindi mabuti. Kung ang kanyang karakter ay hindi mabuti at hindi alam ni Jesus, iniisip niya na si Jesus ay hindi isang propeta. At kung siya ay hindi isang propeta, siya ay hindi dapat paniwalaan. Ito naman
ay nabasa ni Jesus kung ano ang kanyang iniisip. Kaya't ipinakita ni Jesus ang pagkakaiba ni Simon at ng babaeng makasalanan sa pamamagitan ng isang parabola. At ito'y ating makikita sa Lucas 7:40 hanggang 42 na ganito po ang ating mababasa. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." "Ano po iyon, Guro?" Sagot niya. Sinabi ni Jesus, "May 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan?" Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang." "Tama ang sagot mo," tugon ni Jesus. Ang punta ng parabula ay bigyang pansin ang pagkakaiba ng tugon ni Simon at ng babae kay Jesus. May 2 tao na nangutang sa isang moneylender. Ang utang ng isa ay 500 salaping pilak o sa modern translation ay denaryo, 500 denaryo. Samantalang yung isa ay 50 salaping pilak o 50 denaryo. Ayon sa mga Bible scholars, ang 500 na denaryo ay katumbas na ng 1.5 taong sweldo ng isang nagtatrabaho. At yun namang 50 denaryo ay katumbas ng bayad sa pagkatrabaho ng halos sa 2 buwan. Napakalaki niya agwat, 450. At ang utang ng dalawang ito ay ipinatawad sapagkat hindi sila makabayad. Nagtanong si Jesus kay Simon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Obviously, sagot ni Simon, sa palagay ko yung pinatawad ng malaking halaga. Sa banal na kasulatan, ang kasalanan ay itinuturing na isang pagkakautang at nangangailangan ng pagpapatawad. Katulad ng nangutang ng 500 denaryo, ang babae napakalaki ng kanyang pagkakautang dahilan sa kanyang kasalanan. Ituloy po natin ang ating mga talata. Sa Lucas 7:44, ganito po naman ang sinasabi, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ako ay hindi tumigil sa kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa." Tinanong ni Jesus si Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito?" Marahil ang nakikita lang ni Simon sa babae ay ang kanyang masamang nakaraan, ang mga pagkakasalang kanyang nagawa. Marahil sa isip ni Simon ay sinasabi niya, dapat ang babaeng ito ay layuan sapagkat siya ay marumi. Dapat ganun din ang gawin ni Jesus kung siya ay isang tunay na propeta. Subalit iba ang pananaw o pagtingin ni Jesus sa babaeng makasalanan. Dito na ginamit ni Jesus ang parabola sa buhay ni Simon at ng babae. Ang ikinilos ng 2 may utang na nagpautang ay halos kaparehas ng aksyon ni Simon at ng babae kay Jesus. Pinaghambing ni Jesus ang ginawa ni Simon at babae. Gumamit siya ng mga pananalitang, "Simon, hindi mo," at sa kabilang, "Dako naman," sa babae, "Ngunit" o "Subalit." Atin pong tingnan, para kay Simon, hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa, subalit ang hinugasan ng luha ng babaeng ito ang aking mga paa at hinugasan pa nito ng sarili niyang buhok. Hindi naman mandatory ang paghuhugas ng mga paa sa isang panauhin. Subalit ito'y isang magandang pagtanggap ng isang nag-anyaya na ang kanyang alipin ay hugasan ang mga paa ng kanyang mga bisita.
Sa pagkakataong ito, hindi na ipakita ni Simon ang magiliw niyang pagtanggap sa kaniyang panauhin. Pangalawa, sinabi niya kay Simon, hindi mo ako hinalikan. Ngunit ang babaeng ito, mula nang pumasok ka sa bahay, ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Ang paghalik ay isang tanda ng pagbati. Hindi ito nagawa ni Simon sa kanyang panauhin. Sa ating kapanahunan, ito ay yung beso-beso. Subalit ngayon, ito po ay ating iniiwasan upang hindi kumalat ang anumang virus sa ating kapaligiran. At pangatlo, para kay Simon, hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan ng babaeng ito ang aking mga paa ng kanyang pabango. Ang pagpahid ng langis sa ulo ay tanda ng isang mabuting pagtanggap ng isang nag-aanyaya sa kanyang panauhin. Subalit, ito'y hindi ginawa ni Simon. Maliwanag na wala siyang pag-ibig kay Jesus at walang ito ang mensahe ni Jesus kay Simon. Simon, hindi mo man lamang akong binigyan ng karangalan o pagpipitagan bilang iyong panauhin. Hindi mo man lamang ako binigyan ng wastong paggalang. Hindi mo man lamang pinakita sa akin ang pagiging isang kaibigan. Sa kabilang dako, ginawa ng babae ang tatlong bagay na ito kay Jesus. Ipinakita niya ang kanyang labis-labis na pagmamahal kay Jesus. Kaya't ang tingin niya sa babae ay isang makasalanang nagsisisi at nais magpahayag kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Dito natin makikita ang the Jesus effect. Sa ganang biyaya, sa ganang pag-ibig, pinakita ni Jesus ang kaugnayan ng parabola sa tugon ni Simon at ng babae. Sa Lucas 7:47 ay ganito ang sinasabi. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti din ang pagmamahal. Si Simon ay hindi nagpakita ng kanyang pag-ibig kay Jesus. O kung meron man, ito ay kaunti o maliit lamang. Samantalang labis-labis naman ang pinakitang pagmamahal ng babaeng makasalanan kay Jesus. Hindi nakita ni Simon ang kanyang pangangailangan sa biyaya at pagkapatawad ng ating Panginoong Jesus. Matuwid siya sa kanyang paningin sapagkat sinusunod niya ang batas. Nakita naman ng babae ang kanyang pagiging makasalanan at pangangailangan ng biyaya o kagandahang loob at pagkapatawad ng ating Panginoon. Hindi nakita ni Simon ang kanyang pagkakautang sapagkat siya nga ay self-righteous. Sa paningin niya, maliit lamang ito. Nakita ng babae ang kanyang malaking pagkakautang na pinapatawad kaya't sobra-sobrang ang kanyang pag-ibig kay Jesus. Ano ang problema ni Simon? Napakataas ng kanyang pagtingin sa sarili na siya ay matuwid at hindi nangangailangan ng kapatawaran ni Jesus. Dahil dito, hindi niya kayang ibigay ang kanyang pag-ibig kay Jesus. Nakita naman noong babae ang kanyang malaking pagkakautang na pinatawad ni Jesus. Kaya't ganoon na lamang ang ipinakita niyang pag-ibig kay Jesus. Ang ipinakita niya ay saganang pag-ibig na unawaan niya ang saganang biyaya na pinagkaloob sa kanya ni Jesus. Kaya't hindi siya nahiya na maipakita ito. Hindi siya napatigil sa ginawa niya kay Jesus sapagkat siyang naranasan ang kanyang kagandahang loob. At ito naman ang sinabi ni Jesus sa babae sa Lucas 7:47 hanggang 50. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Ito ang naging tugon ni Jesus sa babae. Binigyan ni Jesus ng katiyakan ang babae na siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan.
Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay naligtas at nagkaroon ng kapatawaran. Ang labis-labis na pag-ibig na ipinakita niya kay Jesus ay niresulta ng kanyang pananampalataya. Pinatawad na ang kanyang kasalanan. Ito ang kanyang sinabi sa babae. Mga kapatid, nalulugod si Jesus sa mga taong lumalapit sa kanya upang humingi ng kapatawaran. Nasa kanya ang kapangyarihang magpatawad at magbigay ng kapayapaan sa mga taong nagnanais nito. Marahil, ito na rin ang magandang pagkakataon na saliksikin natin ang ating mga puso at ating mga isipan at alamin kung ano ang ating katayuan sa harapan ng ating Panginoon. Katulad ba tayo ng Pariseyong ito na si Simon na matuwid sa kanyang sariling paningin, mapagmataas at hindi nangangailangan ng kapatawaran? Marahil masasabi natin na wala naman tayong pinatay, hindi naman tayo nagnakaw, hindi naman tayo nakiapid, hindi naman tayo nandaya ng ating kapwa. At kung meron mang kasalanan ay maliit lamang. Malaki man o maliit, ito ang nakapaghiwalay sa atin sa saganang biyaya o kagandahang loob ng Panginoon o sa kanyang saganang pag-ibig para sa atin. O tayo ba ay katulad ng babaeng makasalanan na buong pusong nakaunawa ng saganang biyaya o kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ang kaibahan ng babae kay Simon. Mataas ang kanyang pagkaunawa sa biyaya ni Jesus, kaya malaki rin ang pag-ibig na ibinigay niya sa kanya. Ang pag-ibig na ito ng babae ang nagtulak sa kanya upang hugasan ang mga paa ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang luha. Kanya itong pinunasan ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pamango. Ang lahat na ito ay bunga ng kanyang pananampalataya at kapatawaran sa kanyang kasalanan. Ang paglapit ng babae kay Jesus ay isang paraan ng pagsamba. Naniniwala siya na kung siya lalapit kay Jesus at tinatanggap niya na siya ay makasalanan, hindi siya itataboy ng ating Panginoong Jesus. Si Juan sa kanyang ebanghelyo ang nagsabi, sumagot si Jesus at sinabi, ang sino mang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang babae ay tinuturing na isang makasalanan ng lipunan. Subalit, umalis siya sa bahay na iyon na dala ang kapatawaran ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Pariseyo nagsasabing matuwid siya sa kanyang sarili ay hindi nakatanggap ng kapatawaran. Lahat naman tayo mga kapatid ay nakatanggap ng biyaya o kagandahang loob ng ating Panginoon. Ito ay binigay sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Sapagkat tinanggap natin ang saganang biyaya, saganang pag-ibig ng ating Panginoon, nawa sumagana din naman tayo sa mga gawa ng pag-ibig para sa ating Panginoong Jesucristo at para sa ating kapwa-tao. Pagpalain ng Diyos ang mensaheng ito sa ating mga buhay at tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ng kagandahang loob na iyong pinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa ang aming buhay ay patuloy na nakasuko sa inyo, ang aming pag-iisip, ang aming mga panalita, ang aming magawa, ang aming asal, ang aming ugali, Panginoon, ay magbigay ng kaluguran at kapurihan sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pagdalo ngayong araw na to. We trust that you've been blessed and encouraged. Salamat din po sa patuloy na pagbibigay niyo para sa gawain ng ating Panginoong Hesus, especially during this challenging time. Please continue to support ang lahat ng gawain, projects ng ating simbahan. You can also check our website and our Facebook page for more details kung paano po tayo makakapagbigay. We are excited to be launching into a new season of ministry here in FFA. Check out our weekly online ministry through our Facebook page. Also, I am delighted to announce our new weekly prayer room on Wednesday at 8 p.m. Please register on our Facebook page and our team will add you to the group. Calling all kids ages 4 to 13, we would love to see you at Faith Kids each week after Sunday service. The team is having so much fun and we want to see you there. So comment Faith Kids below and we will be in touch. Registration deadline
is Friday at each week. At sa ating pong pagtatapos, tayo po'y magdasal. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na to na inyo pong pinagkaloob na kami po'y nakapagpuri at nakapakanig ng inyong pong salita. Patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan niyo po kami na maipamuhay ang lahat ng aming pong mga natutunan. Kayo po ang sumama po sa amin as we start this new week. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. To you, we bring back all the glory, all the praises. In your mighty name we pray. Amen. So may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus at patuloy po kayong mag-ingat. COVID-19 has forced us to rethink the way we do church. It has made us reflect on what the church must focus on. At Faith Fellowship Aurora, we believe the church must heed God's voice to focus on the family and join Him in what He is doing for such a time as this. We believe exciting days are ahead as we as a church pursues God's vision to make Faith Fellowship Aurora a vessel to transform families. So for the next year, from October 2020 to September 2021, we are setting out to bring the gospel home. We will continue focusing on evangelism, discipleship, and leader development. Evangelism. We will train and reach out to family members and faith groups so they would hear the gospel of Jesus Christ. We will hold special evangelistic activities online for families to watch together in their homes. Discipleship. We will disciple members of the families through our online services, ministries, webinars, and online community-based activities so they will grow in their faith. Leader development. We will equip the fathers and mothers to be the leaders that God designed them to be. We will equip leaders of the church through trainings and mentoring relationships. So these are just some of the things that we in Faith Fellowship Aurora aspire to do in order to bring the gospel home.